Dahil walang silbi ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan. Kapag wala ka, akala ko kaya ko mabuhay nang wala ka matapos mong umalis. Akala ko mas nakakabuti sa atin yun. Pero bawat gising ko sa umaga ay napagtatanto ko na hindi ko kayang wala ka. Dear Amihan Stories presents My Boss is the Twins' Daddy. Written by Isan Cross. Ano ba nangyari kagabi? Tanong ni Syra nang bumangon mula sa malambot na kama. Sinapu niyang kumikirot na ulo at ang tanging naaalala kagabi ay nakipag-inuman at sayawan siya sa mga kaibigan. Teka, nasan ba ako? Napamulat siya na malabo ang mga mata. Napagtantong na sa isang marangyan silid siya, parang hotel room. Naimasmasan siya na maaalala na may nakanaig siyang guwapong lalaki kagabi. No, hindi pwede. Imposible. Hindi maaaring naka-one night stand ko si Liam Velarde. Tili niya. Si Liam Velarde, isang 31-year-old bachelor at kilalang babaero ng lahat at may-ari ng Velarde Constructions kung saan nagtatrabaho ang tatay niya bilang foreman. Dahil sa isang dare, ay pinatulan niya ito. Bumaba siya mula sa kama at saka dali-daling sinuot ang damit. Huminto siya nang mapansin na suot na diamond necklace. Diyos ko, ibinigay niya to kagabi bilang souvenir daw. Siguro ibabalik ko na lang pero what if hindi na niya ako makilala? Kapag kuwan ay nakauwi din siya sa kanilang bahay at nasalubong agad ang matatalim na titig ng kanyang ina na si Nina. Saan ka galing? Doon kina Elsa. Nagpajama party kasi kagabi. Pasensya kung hindi ko kayo in-inform. Nagpajama party ka na ganyan ang suot gaya ng mga pick-up girls? Sumbat nito pero napalitan din ng pag-alala ang boses. Anak, palagi kong sinasabi sa'yo na iwas-iwasan mo na mga ganyang klaseng kaibigan. Na-impluwensyan ka na nilang magsuot ng revealing na damit. Uminom at ngayon, inuumaga ka na ng pag-uwi. Hindi lang ito ngayon ha? Halos isang buwan mo na itong ginagawa. Sabihin mo lang anak kung nagdi-depress ka na sa trabaho. Nandito naman kami para tulungan ka. Nalungkot siya. Sorry po, Nay. Hayaan mo na si Ate Nay. 23 anyos na yan eh. Hanggang yun ba, pinagbabawalan niya pa rin gumala? Dapat nga mag-asawa na yan. Kawawa naman si ate, hindi na niya makikita ang lahi niya. Putol ni Johan, ang nakababata niyang kapatid. Isa ka pa eh. Kinukonsinti mo pang ate mo. Paano kung mabuntis yan at hindi pa nagutan ng lalaki? Mahirap pa naman ang buhay ngayon. Kakarampot pansahod yan bilang tutor. Umiling si Johan. Ay nako, sa pagiging strikto niyo, tatandang dalaga talaga si ate. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na makakahanap siya ng lalaki na totoo siyang mamahalin at pakakasalan. Hindi yung tuturo ka na lang siya at iiwan. Pangangaral pa rin ng nanay niya. Pasensya na hunay. Hindi na ho ako sasama sa kanila, promise. At saka hindi naman ako nadidepress sa trabaho. Bakit hindi ka pa nag-ESL ate? Mas malaki ang sahod doon. Saka na Johan, kapag nakapag-resign na ako. Lumapit ang nanay niya, saka tinapik ang balikat niya. Lagi mong tandaan anak, kahit araw-araw ka pang gumala ay huwag ka lang talaga magpapabuntis. Tumango siya. Kaso, huli na para bigyan siya ng ganoong payo dahil naisuko na niya ang bataan kagabi. Makalipas ang isang buwan, ay sunod-sunod na napabuntong hininga si Zaira habang tinitignan ang dalawang PT na hawak niya. 2 linggo na nakakaraan nang sinubukan niyang makausap si Liam pero hindi niya ito mahuli at ngayon malalaman pa niyang buntis siya. Para siya nahulog sa kumunoy at ilang sandal pa ay lalamunin na siya niyon. Paano ba niya sasabihin? Paulit-ulit na sinabi ng nanay niya na huwag siyang magpapabuntis. Kaso, nagbunga agad ang wild night nila ni Liam. Gayunpaman, bago niya sabihin sa buong angkan niya ang balita, ay pinili niyang ipaalam muna iyon kay Liam. At iyon, naglakas loob siyang pumunta sa opisina nito. Anong kailangan mo, miss? At sino ka? Mataray na bungad ang sekretarya nito. Ako si Zaira Navarro. Gusto ko lang sanang tanungin kung nandito ang boss niyo. Kinakabahan niyang tanong. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? May sasabihin lang sana ako sa kanya.
Hindi nag-entertain si sir kung wala kayong appointment. Dapat 6 days before ay nagpapa-appoint na kayo. Pasensya na. Putol nito sa kanya. Kanina pa siya nagtitimpi sa kamalditahan nito. Kung hindi siya mabait, malamang ay kanina pa niya itong nabulyawan. Okay. Napahinto siya sa pagsasalita nang tumambad sa kanyang harapan si Liam Velarde. Matikas itong naglalakad, diretso ang tingin at may kausap sa cellphone. Tatawagin niya sana pero natulala siya. Nakaawang ang bibig niya sinundan nito ng tingin hanggang sa makarating sa pintuan. Huminto ito na masalubong ang isang babae. Malapad ang ngiti na binati ito ng babae. Niyakap at biglang hinagkan sa labi. Tumagal yata ng 20 segundo ang kissing scene na yun. Tinutop niya ang sumisikip na dibdib. Sumakit ang lalamunan niya at nanghilid ang mga luha. Ay, nakakakilig silang dalawa. Ang ganda talaga ng soon-to-be bride ni Sir Velarde. Anang isang babae. Oo nga, bagay na bagay talaga sila. Sana hindi naman babae si Sir. Magsisisi talaga siya kapag pinagtaksilan niya si Ma'am Clara. Perfect match pa naman sila. Tama ka. Isang model at isang engineer. Tila hiniwa ng kutsilyo ang puso niya. Nag-iilusyon na naman siya na baka mahalin siya ng lalaki kapag malaman itong buntis siya. Hindi lang yon, pananagutan din siya, pakakasalan at magkasama nilang palalakihin ang anak nila. Imposible siyang patulan ito dahil lupa siya at langit ito. Isa lang siya sa mga babaeng naka one night stand ito, pampalipas oras at parausan lang. Kaya sino ba siya para patulan ito? Ang masakit sa lahat ay nakatakda na pala itong magpakasal. Pinigilan niyang bumagsak ang mga luha. Hinintay niya muna na umalis ang dalawa sa kanya nilisan ang kumpanya nito. Kinabukasan, nagising siya nang bigla siyang sinampal ng nanay niya. Galit na galit ito habang umiiyak. Hindi talaga ako nagkamali. Ito na ang sinasabi ko eh. Hindi ka nag-iingat. Sino bang ama ha? Matigas siyang umiling. Sumagot ka! Sino ama ng bata? Dapat niyang panagutan yan. Hindi pwede, Nay. At saka huwag kayong mag-alala kasi kaya ko naman palakihin mag-isa ang bata. Anong hindi pwede? Hindi ka pwede nga maging disgrasyada, anak. Dapat malaman niya ng ama ng bata. Hindi pwede, Nay. Hindi pwede. Wala kami relasyon na lalaking yon. At hindi na kami magkikita kahit kailan. Ano ba ang pagkukulang ko kaya humantong ka sa ganito? Ang unika iha ko. Umiiyak itong niyakap ng tatay nila. Ang kanina pantahimik na ama niyang si Carlos ay nagsalita din sa huli. Ano pa bang magagawa natin kung nandiyan na ang bata? Magkakasala pa tayo kung ipapalaglag natin yan. Mabuti pa, doon ka muna kay Lola Esya mo sa baler para maiwasan natin ang chismis. Nagulat siya. Kilala niya ang ama na nagagalit agad kapag nagkamali siya. Pero ito pa yata ang pinakakalmado sa kanila. Tumango siya. Kamagalalasay. Walang problema sa amin kung ayaw mo sabihin kung sino nga ama. Ang mahalaga ay lalaking malusog ang anak mo. At saka hindi ka rin mahihirapan doon sa probinsya dahil may pagkakakitaan ka. Baka ikaw na mag-manage ng karinderya ng lola mo. Tumango siya, sabay punas sa mga luha sa pisngi. Naging payapa naman ang pamamalagi niya sa baler kasama ang kanyang lola. Nalaman niyang kambal ang anak niya at pinangalanan itong Yuna at Luna Navarro. Ang dating galit niyang nanay ay todo ng suporta at panay ang tanong kung kumusta na ang mga bata. Hindi niya namalaya na lumipas na pala ang 6 na taon. Ang dating kinakalong na mga anak ay hinahatid sundo na niya sa kindergarten. Masayang naglalakad pa uwi sa bahay ng hapon yun. Hawak ng kanang kamay niya ang kamay ni Yuna at sa kaliwang kamay naman niya ang kamay ni Luna. Lumulundag ang mga ito, maingay at nasasabik para kumain ng hapunan. Nay, magluluto ba kayo ng chicken adobo? Yung gaya kay Lola, maraming sabaw? Inosenteng tanong ni Yuna. Sana fried rice din na, yung may itlog. Hirit ni Luna. Okay, no problem. May bonus pa ako sa inyong sinigang. Yay! Binitiwan siya ng dalawa na agad na nagpalakpakan at nagkarerahan patungong gate. Napatid ang ngiti niya nang bumungad sa kanya ang pinsan na si Cassie.
Nakakrus ang braso nito sa dibdib na nakatayo sa gilid ng gate. Umuuwi ito ng probinsya tuwing weekend, pero madalang itong mapadpad sa bahay ng lola nila. Kinakabahan siya kapag nakikita ito dahil maaalala niya ang boss ito. Ito na kasi ang sekretarya ni Liam Velarde, ang ama ng kambal niya. Nagkamali ka yata ng bahay na pinuntahan? Tanong niya. Nakatingala ang kambal sa tita ng mga ito. Hindi ako nagkamali kasi ang totoo, ikaw ang sadya ko dito. Pwede ba tayo mag-usap? Inayos ito ang blusa. Halatang kakarating lang nito galing Maynila dahil may dala itong luggage. Bakit? Anong meron? May problema ba? Sinanyasan niya ang dalawang bata na pumasok at agad naman sumunod ang mga ito. Nakuha ko na kasi ang visa ko papuntang Hong Kong. Aalis na ako sa susunod na linggo. Wow, ang bilis ah. Pero ano ba talaga sadya mo? Nandito ako para humingi ng malaking pabor sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Napaawang siya ng bibig nang may inabot itong folder. Nirecommend kasi kita kay Sir na ikaw na lang ang papalit sa akin bilang sekretary niya. Sinabi ko din sa kanya na smart ka, responsible at maingat pagdating sa paperworks. Hindi naman siya nag-aalinlangan. Umuo agad siya, alam mo ba? Naumid siya. Bagay na bagay ka doon. Dati kang virtual assistants, di ba? Nandoon naman ang papa mo tsaka dagdag kita rin to. Huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita bago ko alis. Please naman, sana pumayag ka. Kumikinang ang mga mata nito na parang tuta. Lumunok siya. Online tutor ako dati, hindi VA. Nakakainis ka kasi. Kung ano-anong pinagsasasabi mo sa kanya tungkol sa akin. Paano kung mabigo kong expectation niya? Basta ipakita mo lang na kaya mo. Walang problema kay Sir yun. Saglit siyang tumahimik. Nanginig ang mga daliri niya. Inilipat ang paningin sa pintuan kung saan duman ang mga bata. Nakita niya maliliit na mga tsinelas sa mga ito. Sinasakal siya ulit ng kanyang sikreto tungkol sa ama ng mga bata. Ang taong nagbago ng kanyang buhay, 6 na taon na nakalilipas. At malamang ay hindi na siya nito naalala pa. Hindi ko alam kung kaya ko magtrabaho sa kanya. Why not? Nalito ito. Medyo komplikado lang. At saka hindi ako sanay na may totoong boss. Ay, masasanay ka rin. Huwag kang mag-alala kasi hindi naman siya komplikadong tao. Ang totoo nga, eager siya makilala ka nung binanggit kong pangalan mo. Para sa akin, good sign yun. Pwede bang pag-isipan ko muna? Okay, pero huwag mong patagalin na. Sayang kasing opportunity. Malaki din ang sahod at naniniwala ako na para talaga sa yung trabahong to. Tumangulang siya. Humugot naman ito ng malalim na hininga, saka tinapik ang braso niya tumalikod na. Siya naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Nay! Minasag ni Yuna yung itlog! Sumbong ni Luna. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko kasi luto na. Katwiran ni Yuna. Bawal magsinungaling, Yuna. Bad ka. Hay nako, tara na nga't magluluto pa ako ng paborito niyong ulam. May unlimited rice kayo ngayong gabi. Nang gabing yun, hindi niya alam kung nananadya ang pagkakataon, pero nilooban ng bahay nila at nanakawan ng mga gamit at kakaunting perang kanyang naitabi. Nagpapasalamat na lamang siyang hindi sila napahamak na mag-iina. Bigla ay naisip niyang offer ni Cassie at ang tsansang makasama ulit sa Manila ang mga magulang niya at kapatid. Dahil kabado pa siya na baka bumalik ang mga nanloob sa bahay niya, ay mabilis na siyang nagdesisyon. Kinausap niya si Cassie para sabing tinatanggap na niya ang offer. Itinago na lang niya ang diamond necklace para hindi siya makilala ni Liam at hindi nito madiskubre na may anak sila. Hindi na naman ito kailangang malaman pa at ayaw na niya ng komplikasyon. Wala pa naman silang relasyon. Baka mamaya ay gugustuhin pa nitong makipag-agawan ng anak siya. Ano laban niya dito? Hanggang sa namalaya na lang niya na bumabiyahe na silang mag-iina papuntang Maynila. Sa kabilang banda, tinanggal ni Liam ang Bluetooth earpiece matapos patayin ng tawag. Nagmamaneho siya patungo sa site. Umagang-umagay umiinit na ang ulo niya dahil sa problema ng bagong pinapatayong kondominyo at idagdag pa ang fiancé niyang wala ng ibang ginawa kundi ang yayain siya mag-travel. Balak naman itong pumunta sa Serbia. Naiinis siya dahil kulang ang 24 hours sa mga kailangan niyang gawin. Nasa ganoon siyang kaisipan nang biglang may tumawid na 2 bata.
Nasa pedestrian lane, subalit bawal pang tumawid base sa traffic sign. Diniinan niya ang preno. Kaunti na lang ay masasagasaan na niya ang dalawa. Nanginginig sa gulat ang mga itong tumakbo pabalik sa isang babae. Hindi niya napigilang magmura nang bumaba siya mula sa sasakyan. How careless you are. Kung tatawid kayo sa daan, pwede bang bigyan mo naman ng atensyon sa mga anak mo? Wala kayo sa park na malaya silang makakatakbo. Natigaga lamang ang babaeng tila nanay ng mga bata. Ang reaksyon nito ay parang nakakita ng multo. Maya-maya ay umuko ito at halos tumalikod na. Hindi niya mabistang maigi ang mukha nito dahil malayo-layo pa ang pagitan nila. Sorry po. Mahinang sabi ng isa sa mga bata. Parang kambal ang mga ito dahil magkasinlaki at magkamukha. Sorry. Mababayaran ba ng sorry kung nabangga ko kayo? Paano kung namatay kayo? Siyempre, ako rin ang kawawa dito dahil makukulong ako. Mga anak, umalis na tayo. Pasensya na po, hindi namin sinasadya. Natatarantang binuhat ng babae ang mga bata at tinakasan siya. Hey! Hindi pa ako tapos! You can escape like that! Pambihira! Napasa po siya sa ulo bago bumalik sa sasakyan. What a happy Saturday! Lumipas ang 2 araw, ay tuluyan niya nakalimutan ang nangyaring insidente. Maagi siyang dumating sa opisina para pag-aralan ng financial reports, pero hindi niya namalaya na napaidlip siya, hanggang sa maalimpungatan na may kumatok sa pinto ng opisina niya. Yes. Good morning, sir. Ang aga niyo naman ho. Oh, ikaw pala kasi. May nakita ka na bang papalit sa'yo? Natigilan siya na makita ang kasama nitong babae, parang pamilyar. Opo, sir. At ito nga ho, dinala kong pinsan kong si Zaira Navarro. Gaya ng binanggit ko noon, flexible, responsible at matalino siya sa trabaho. Maasahan niyo ho siya. Tila kinakabahang pumuestong pinsan ni Cassie sa harap niya. How old are you? 29, sir. Iniwas nito ang tingin. Don't be afraid. I won't bite. Curious lang ako kasi, ang bata ng mukha mo. Baka mamaya sasabihin nilang, nagpasok ako ng minor. Pinasadahan niya ng tingin ng simpleng babae. But, have we met before? Kumislot ito. Hindi pa. Itong unang beses na nakita ko ho kayo. Why do you look familiar? Sir Liam, baka namukhaan niyo po ang tiyuhin ko si Carlos. Anak niya ho ito. Paliwanag ni Cassie. Kaya pala. Okay, siya ng bagong sekretarya ko. Pero, Miss Navarro, dapat ka matutong tumingin sa taong kumakausap sa'yo. I want a smart secretary. Siniko ito ni Cassie. Kumislot ito at napilitan tumingin sa kanya. Napanganga siya ng masilayan ng kumikinang nitong mga mata. Hindi siya sigurado pero para nakita na niya mga matang yun. Cassie, turuan mo siyang mabuti bago ka umalis sa kumpanyan to. Inaasahan kong totoong magaling ang inirekomenda mo. Ayoko madismaya sa huli. Dugtong niya. Tumango si Cassie. Hinila ang pinsan at mabilis na lumabas. Napahila mo siya ng muka at binalik ang sarili sa gawain. Nakahinga na maluwag si Zaira nang makalabas mula sa opisina ng boss niya. Hindi niya makontrol ang kaba dahilan para mainis si Cassie. Hinila siya nito papasok ng kitchenette. Hey, ano nangyayari sa'yo? Binigyan mo na naman ng bad impression si sir. Pasalamat ka, tinanggap ka pa rin. Ano ba problema mo ha? Sikbat nito. Kinamot niya ang bato kahit walang makati doon. Nahihiya lang talaga ako. Hindi ko alam na bata pa ang boss mo. At saka gwapo rin. Tapatin mo nga ako. Bakit may "do you look familiar" pa siyang sinasabi? Nagkita na ba kayo dati? Hindi pa. Ewan ko sa kanya. First time ko siya nakita ngayon eh. Reminder lang ha. Huwag na huwag mo nalandiin si Sir Liam dahil may fiancé na siya. At saka ikaw mag-focus ka na lang sa kambal mo. Isipin mo nagtatrabaho ka para sa kanila. Yes ma'am. Aminado akong disgrasyada akong babae pero hindi ako malandino. Gayunpaman, malaking pasasalamat ko sa binigay mong oportunidad. Sarkastikong sabi niya sabay irap sa pinsan. Yan, paayaw-ayaw pa pero gusto rin naman. Bawal mong kalimutan ng lahat ng ituturo ko ah. Mag-umpisa tayo sa pagtimpla ng paborito niyang cafe macchiato. Marunong ka ba magtimpla? Sus, wag ka nga OA. Nagtawanan sila. Ginabi siya ng uwi dahil sa traffic. Nadatnan niya ang kambal na naglalaro ng bahay-bahayan. Naroon sila sa bahay ng kanyang mga magulang at ang mga ito nag-aalaga sa kambal.
Lumipas ang 1 linggo. Natapos din ang training niya at nakaalis din ang pinsan niya papunta sa ibang bansa. Mag-isa na siya ngayong pinagsisilbihan si Mr. Velarde. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, ay palala ng palala ang kanyang pagkailang. Kumalma ka, sabi niya sa sarili habang tinitimplahan ito ng kape. Hindi niya namalaya na 3 kutsarang asukal ang nailagay niya. Mr. Baro! Ay, butiki! Po, sir? Napalundag siya sabay lingon. Nagtataka ako kung bakit ang tagal mo magtimpla ng kape ko. Pina-import mo pa sigurong coffee bean galing Italy. Nayanig ang puso niya nang tumambad ang guwapong mukha ni Liam. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sorry sa delay. Nanginginig ang kamay niyang inabot dito ang tasa. At napapansin ko natatakot ka rin sa akin. Don't worry, Miss Navarro. Hindi ako nananakit ng babae. At saka hindi naman kita pagagalitan kung sinunod mo lahat ng alituntunin ng opisina. Huwag ka na mailan sa akin. Isipin mo na lang na kuya mo ko. Kinindatan siya nito bago sinimsim ang kape. Pero biglang kumunot ang noon nito at ibinuga ang kape. What is this? Papatay mo ba ako sa tamis, Miss Navarro? Kaya palang tagal mo magtimpla dahil may binabala ka masama sa akin? Po, wala po. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Magtitimpla na lang po ulit ako. Sinubukan niyang kunin ng tasa pero nilayo nito. Napupuno na ako sa sorry mo. Walang araw na hindi ka nagsisorry. Just do your job properly next time. Iritable nitong wika. Ibinaba ang tasa sa lababo at tinalikuran siya. Tinampal niya magkabilang pisngi. Oras na ng uwian. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapuna ang kanyang boss na nakatayo sa gilid niya. Naghihintay din ng elevator kagaya niya. Nagpatiunay siyang pumasok nang bumukas yun. Isiniksik niya sa gilid ang sarili. Samantala ay nakatingin sa cellphone ng lalaki at nakapamulus ang isang kamay. Nagpanggap din siyang tumitingin sa cellphone. Oh, great. Siya pa talaga sa dami ng tao dito. Mahina niyang bulong. You say something? Bumaling ito sa kanya. Ipinaskil niya ang peking ngiti. Wala po, may naalala lang ako. Kumibot ang dulo ng labi nito sa kabinalikang atensyon sa cellphone. Hindi niya mapigilan ang pagbilis ang tibok ng puso niya at lumalala yun nang biglang umugang elevator. Kumislap ang mga ilaw at sinundan ng kadiliman. Huminto sa pagbaba ang elevator. Suminghap ito. Ano nangyari? Lumindol ba? Mamamatay na ba tayo? Narinig mo ba ang paggitngit? Nagka-power outage yata, sir. God, paano ba tayo makakaalis dito? I don't want to be trapped. I still have back-to-back meetings lined up. Anak ng toko. Ngayon pa talaga nagloko. Tatawag po ako ng... Napatid ang pagsasalita niya nang bigla siya niyakap ng boss niya. Sir? Oh crap. I'm spiraling. Just stay still for a while. Nanginginig ho kayo. Okay lang ho ba kayo, sir? May kaunting takot lang ako. No, matinding takot sa dilim, sa saraang lugar, at sa katahimikan. Naghalo-halo na ang damdamin niya ng mga sandaling yun. Kaba, kahihiyan, at kilig na alam niyang hindi niya dapat maramdaman. Hindi niya sukat akalain na dadarating ang panahon na yayakapin siya ng ganoon ng ama ng kambal niya. Sir, hindi po ito pwede. Baka machismis tayo. Sinubukan niya layuan ito. Ano bang pinagsasabi mo? Nasa loob tayo ng elevator. Madilim, ay tsaka sino makakakita sa atin dito? Kumalma ka at hayaan mong kumapit muna ako sa'yo. Hindi to tama, sir. Itinulak niya ito ulit. Kumalas ito sa pagkakayakap at eksaktong bumalik ang ilaw. I'm sorry. Nahihiyang bulong nito at nagpatiunan lumabas. Tila nauupo siyang kandila na sumandal sa dingding. Sinikap na huwag magpadala sa emosyon at pinaalala sa sarili na bawal siyang ma-inlove sa kanyang boss. Sa kabilang banda ay binaliwala ni Liam ang nangyari kahapon. Bawal siya maakit sa sexy niyang sekretary pero aminado siya na nagustuhan niya ang pagyakap dito. Kasalukuyan siya nasa meeting pero wala ang atensyon niya doon, kundi nasa sekretary niya sa labas. Kitang-kita ito sa glass wall na nagsasali ng kape sa mga tasa. Sir, pang-apat na beses niyo yatang binanggit ang reinforced concrete. At saka pinag-uusapan po natin ng lighting plans. Nasang planeta po ba kayo? Panggugulo ng engineer niya. Ha? No, may tinitingnan lang ako. Yung ang maliwalas sa paligid ngayon.
Sige, magpatuloy kayo. Wala sa sariling tugon niya. Ngumisi ang isa sa mga architect niya. O baka naman may sinisipat ka rang, cutie. Mas mainit pa sa pailaw natin. Bumungis-ngis ang lahat. Nilinis niya lalamunan saka umaktong inosente. Type niyo yung gumagawa ng kape, sir, no? Mukhang sexy at... Ibinato niya ang blueprint dito. Shut up! Nandito tayo sa opisina, nagmi-meeting at wala sa bar. Nagtawanan ulit ang lahat. Kapag Kuwan ay bumukas ang pinto, iniluwa niyo ng kanyang sekretary. Pumasok ito bitbit ang tray na may mga tasa ng kape. Blanko ang mukha nito. Halata ang pagiging profesional at walang kaalam-alam sa nangyayari. Ito po ang kape niyo, sir. At saka black coffee naman ang para sa lahat. Walang asukal gaya ng request niyo. Pahayag nito. Ngumisi ang isa. Hindi mo talaga nakakalimutan ng akin. Ang sweet mo naman. Naalala mo rin bang kinain ko kanina sa almusal? Pwede ko ba siyang peretahin? Ang swerte mo, Liam. Ang sweet ng sekretary mo. Sabi ng arkitektong kaibigan niya nang iinis lang ito. Yeah, I agree. Maybe she can help me reorganize my blueprints too. Sigunda pa ng isa. Oh, di ko alam na nahihirapan pala kayo sa layout orientation niyo, sir. Inosenteng tugon ni Zaira. Nangalumbaba sa mesa ang isa sa mga architect. She's so cute and sweet. I think I'm in love. Naikuyom niya ang mga palad. Tumayo siya at hinampas ang mabibigat na folders. That's enough. Meeting is adjourned. Hey, teka. Ano yun? I said the meeting is adjourned. We will resume tomorrow when everyone learns to control their hormones and vocabulary. Umaapoy niyang wika. Nalito ang mga ito. Ano pa tinutunganga nyo? Lumayas na kayo sa harap ko. Ngayon din. Mahinang tumatawa ang mga ito habang isa-isang umalis. He's so jealous. Wala pa rin siyang pinagbago. Once a chick magnet will always be a chick magnet. Inggit ka lang, bro. Patuloy na nag-uusap ang mga ito hanggang mawala sa pandinig niya. Maya-maya pa, tinawag niya ang sekretary niya. Pinasadahan ng matalim na tingin at naningkit ang mga mata. Simula ngayon, baguhin mo ng corporate attire mo. Dapat hindi nahapit sa katawan. Mag-long sleeves ka at lampas tuhod sa skirt. Understand? Po? Bakit? Okay naman po ang damit ko ah. Bawal ka magreklamo. At saka pakiligpit ang kalat sa mesa. After lunch, pupunta tayo sa construction site. Kung wala kang damit gaya ng sinabi ko, bibilang kita mamaya. Ibigay mo lang address mo. Po, huwag na ho. Kaya ko naman hong bumili. Enough with po and ho, and take my advice. It's also for your own good. Sa panahon ngayon, marami ng bastos. Kaya dapat mag-ingat ka. Don't forget about that. Tinalikuran niya ito kaysa hintayin na magprotesta ito ulit. Nilisan niya ang conference room na may malapad ang ngiti. Gaya ng sinabi niya ay nagtungo sila sa construction site pagsapit ng hapon. Makulimlim ang panahon at ilang sandali ay tila babagsak ng ulan. Subalit hindi sila nakaalis agad dahil naging abala siya sa inspection. Sir, parang uulan na po. Kumulog at sinundan ng pagbuhos ng ulan. Nagkagulo ang mga empleyado. Nagmamadaling tinakpan ang mga gamit habang nag-aalalang nagsisisigaw ang foreman. Let's go now! Ani Liam sabay hila sa kamay ng sekretarya. Giniyan niya ito patungong service elevator. Pero bago sila makarating doon, ay bumagsak ang scaffolding sa bandang timog na nagdulot ng pagharang sa daan nila. Sir, maghintay po muna kayo ng ilang sandali. Tatanggalin lang buhod na namin to. Pahayag ng foreman. Sandali silang tumambay sa maliit na opisina ng site. Pareho silang basa ng ulan. Nakita niyang niyakap ni Zaira ang sarili. Sa'yo na muna. Anya, sabay lagay ng coat sa balikat ito. Baka mamaya, mamatay ka sa lamig dahil sa akin. Okay lang po ako, sir. Okay. Nangingisay ka na sa lamig. Okay pa rin. At saka, uminom ka din ng mainit na tubig o baka gusto mo ng kape. Anya, sabay kuha ng termos at tasa. Sir, ako na po. Inilayo niya ang termos ng akma nitong aagawin. Hayaan mo naman na pagsilbihan kita. Marami ka na nagawa para sa akin. Pero trabaho ko po yun. Nakakaya po sa inyo. Uminom ka muna. Bawal magreklamo. Inabot niya ang tasa dito na masunuri naman itong kinuha. Salamat po. Magkatabi silang umupo sa nag-iisang bench at tahimik na pinagmasda ng tanawin sa labas habang umuulan. You know, this reminds me of my first project. Ganito rin.
Ulan, baha. Palagi ako nai-stuck sa isang lugar. I thought it was the worst day of my life. Pero ngayon po, anong kaibahan? Iba ngayon eh. Hindi na ako bad trip. Baka nilalamig na kayo, sir, kaya nagiging sentimental na kayo. Inirapan niya ito. Alam mo ba kung ano rason? Kaya hindi na ako na bad trip ngayon? Na-realize ko kasi na gusto ko palang basta kasama ka. Lumunok ito. Nag-iwas ng tingin sa kanya at nagpanggap na sumimsim ng kape. Pag po kayong ganyan, baka mamaya ma-misinterpret ng makakarinig. Then, let them misinterpret. Saka wala rin naman akong takot na ipagsigawan na. Gusto ko manatili dito kasama. Ang babaeng gusto ko. Nasamid si Syra. Nag-aalala siyang bumaling dito. Okay ka lang ba? Itinaas nitong isang kamay. Sir, parang pinasok na rin ng lamig ang ulo niyo. Gusto rin bang uminom ng kape? Magsasalita sana siya pero dumating ang foreman. Sir, ma'am, malinis na pondaan. Tumayo na sila at dumiretso sa elevator. Next time, let's get stuck somewhere with better coffee. Anya dito. Pangalawang beses na po ito, sir. At ayoko na maulit pa. Pinalampas ko lang nangyari sa elevator noon. Sana huwag po kayo mag-isip na masama sa akin. Genuine itong pakiramdam ko sa'yo, Zaira. Parang ikaw na lang babaeng gusto kong makasama palagi. May fiancé na ho kayo. Oh, don't remind me of her. Pinasasakit mo lang ulo ko. Bawal na po kayo lumandi sa iba. Seryoso ako, Zaira. You're becoming the apple of my eye. At seryoso din ako sa inyo. Wala na po akong balak ma-stuck ulit kasama nyo. Hindi ko gusto maging laruan nyo. Lumipas sa mga araw at lalong lumalalim ang pagtingin niya sa kanyang sekretarya. Naiinis siya minsan dahil sobrang mahiyain ito kaya madalas niyang inuutusan ng kahit ano para makuha ang atensyon nito. Isang araw, napadaan siya sa park. Sandali muna siya magre-relax mula sa patong-patong na gawain sa opisina. Bitbit ang sketchpad ay padekwatro siyang umupo sa bench. Ipinulupot pa itaas ang long sleeve at sinimulang gumuhit ang dream house niya. Nabasag ang katahimikan niya nang may batang babaeng nadapa sa harapan niya. Yuna, okay ka lang ba? Usisa ng isa pang batang babae. Pareho nakabraid ang buhok ng dalawa. Pati ang bestida ay pareho ang disenyo at kulay lila. Walang duda na identical twins sa mga ito. Sandali siya natigilan kasi parang magkakahawig sila. Luna, dugo! May dugo sa tuhod ko! Humihikbing saad ng batang tinawag na Yuna. Ibinaba niya ang sketchpad saka tumayo at nilapitan ng dalawa. Anong nangyari? Bakit tumatakbo ka, munting prinsesa? Lumingon ang dalawa. Kinuha kasi ng aso ang hotdog namin. Sinubukan niyang habulin pero ang bilis ng aso. Wala na kami pambili ng hotdog. Sumbong ng isa. Maya-maya'y nakaupo na sila sa bench. May hawak na hotdog ang dalawang bata dahil binilhan niya. Samantalang siya ipinagpatuloy ang pagguhit. Wow! Marunong pala kayo mag-drawing. Parang palasyo po. This is my dream house. Teka, nasan ba mama niyo? Nasa work si nanay. Si tito ang kasama namin. Ewan ko nasan siya. Architect po ba kayo? No, I'm an engineer. Pero marunong akong mag-drawing ng palasyo. Meron akong negosyo sa downtown. Ah, kung ganon mayaman po kayo? Medyo lang. Bakit? Mukhang mayaman kasi ang sapatos nyo. Natawa siya. Ano bang pangalan niyo? Ako po si Yuna at siya naman si Luna at saka 5 na po kami. Sabi ni Yuna sabay turo kay Luna. Hindi! 5.5 tayo, yun ang sabi ni nanay. Pagtatama ni Luna. Kapal ba kayo? Opo, yun ang sabi ni nanay. Next time, huwag kayong lalayo sa tito niyo. Paano kung makidnap kayo? Hindi po yun mangyayari, marunong ako magkarate. Ako din! Member na kami ngayon ng Taekwondo Club. Natawa ulit siya. Salamat po sa hotdog. Opo, pati sa buko juice. Ang sarap po. Hindi niya mapigilang hipuin ang ulo ng mga bata. Ang cute-cute niyo. Ang swerte ng mama at papa niyo. Humaba ang uso ng dalawa. Sabi ni nanay, nag-abroad daw si tatay. Pumunta siya ng Russia at ayaw na niya makita kami. Yes, kaya I hate tatay. It's bad then. Don't worry. Nandiyan naman ang nanay niyo para alagaan kayo.
Oh, parang tinatawag na yata kayo ng tito nyo. Luna! Yuna! Nasaan ba kayo? Lagot talaga ako dito! Tawag ng isang lalaki mula sa malayo. Ah, si Tito! Maraming salamat po ulit. Mauna na kami. Mabilis sa bumaba ang mga bata mula sa bench at nagkarerahang lumapit sa tiyuhin ng mga ito. Natuod siya nang bigla niyang naramdaman ang kakaibang sensasyon. Parang nagkaroon siya ng lukso ng dugo na hindi niya mawari. Muli niya naalala ang dalawang bata na muntikan niyang masagasaan noon. Nang hinayang siya dahil hindi niya nakita ng maayos ang mukha ng ina ng mga ito. Samantala, hinablot ni Zaira ang 3 rosas na nakapatong sa kanyang desk. Ganoon palagi ang nadadatnan niya tuwing umaga at malakas ang kutob niya na kagagawa niyo ng kanyang boss. Halos 1 linggo na itong nagpaparinig at nagpapapansin sa kanya. Paulit-ulit siyang sinasabihan na liligawan siya. Dinampot niya ang bulaklak sa kawalang prenong dumiretso sa office nito. Zaira? Gulat nitong tanong. Ay, utang na loob, sir. Maawa kayo. Tigilan niyo na ho ito. Bakit ko naman titigilan ng babaeng gusto ko? Ako, gusto niyo? Seryoso ho ba kayo? Isa lang akong hamak na empleyado. You're not just an ordinary employee. You're the one who always tears my heart and sends shivers through my stomach. Namalayan niyang nasa harap na niya ito. Hindi ko kayo naiintindihan. At saka hindi rin tayo pwede, sir, dahil may fiancé na ho kayo. Itinulak siya nito kaya napaupo siya sa desk. Yumukod ito. Inilapit ang mukha sa kanya at tinukod ang mga kamay sa mesa. I'm serious with you, Zaira. And I don't care about my fiancé. She's just a mere tool for my business. Ikaw ang gusto ko. And you know, ikaw palaging babaeng nasa panaginip ko. Nagtataka ko kung nagkita na ba tayo noon. Mariin niyang inilapat ang mga labi. Nag-iilusyon lang ho kayo. Ngayon lang tayo nagkakilala at please, makinig sana kayo. Hindi tama ang ginagawa niyo. Bakit ba pinipigilan mo sarili mo? Nararamdaman ko na gusto mo rin ako. Hinampas niya mga rosa sa dibdib nito. Hindi totoo yan. Hindi kita gusto at kahit anong mangyari, hindi ako magkakagusto sa palingkerong katulad mo. Natigilan ito. Hindi ako palikero, Zaira. Sadyang habulin lang ako ng babae pero pinapangako ko, hindi na ako gaya ng dati. Handa akong hiwalayan ang fiancé ko para sa'yo. Kahit ang kapalit niyon ay pagkawala ng mga koneksyon ko sa malalaking tao. Ang gusto ko lang ay ang mga ngiti mo dahil tinatanggal na ng stress ko. Gusto ko rin ang pagiging maalaga mo, pagiging masinop. Lahat ng quality sa babae na hinahanap ko, nasa iyo na. Mahihain ka lang pero alam ko matapang ka. Sir, ayoko pong ma-involve sa buhay niyo. Gusto ko po ng payapang buhay tsaka ipinagbabawal pong office romance dito, di ba? Pwes, hihingin ko ang kamay mo sa papa mo at sisibakin kita sa trabaho. Sapat na siguro yung para makumbinsi kita. Hindi rin tayo bagay dahil langit ka't lupa naman ako. Please, gumising ka sa realidad. Nagsasabi ako ng totoo. Wala rin akong pakialam sa sasabihin ng iba. Gusto kita, Zaira. Sir, madali lang sabihin ng salitang yan pero pinaghihirapan ng totoong pag-ibig. Nagustuhan niyo ako dahil physical na espeto. I can't explain what I'm feeling right now. But, isa lang alam ko. Hindi ko kaya mawala ka sa paningin ko. I want to be with you till the end of the day. Tama na po, sir. Itinulak niya ang dibdib nito. Kailangan niyang tumakas bago bumigay ang kanyang puso. Nirerespeto ko kayo at ayaw kong masira yun dahil sa pangyayaring to. Kakalimutan ko po ang lahat ng sinabi niyo ngayon. Sinimulan niyang humakbang palabas ng opisina. Buhat ang pangyayaring yun, ay nagtataka si Liam sa sunod-sunod na pag-iwas ni Zaira sa kanya at 2 araw na itong absent sa trabaho. Sa pag-alala, ay nagpasya siyang dalawin nito. Dumating siya sa bahay nito kasamang ama nito. Zaira, may bisita ka! Tawag ng papa nito. Ha? Sino? Napanganga ito na makita siya. Nay! Tawag ng 2 bata. Natigilan ng mga ito na makita siya. Sir, anong ginagawa niyo dito? Siya yung mama nakita natin sa park, di ba? Sabad ang isa sa mga bata. Oo, siya nga. Segunda ng kapatid dito. Nay, kilala niyo pala siya? Ang galing po niya mag-drawing. Kinalabit nito ang bestida ng ina. Mga anak, boss ko siya. Sa kanya ako nagtatrabaho. Ngumiti siya. Hindi niya inaasahan na anak pala ni Zaira ang mga ito.
Pero naginayang ang isang parte ng puso niya dahil single mom ito, biktima ng isang irresponsabling lalaki. Hindi ko inaasahan na mga anak mo sila. Sadyang maliit ang mundo. I like your children. Ang cute nila. Sorry po sir, kung hindi ko sinabi. Siya nga pala, bakit po kayo naparito? Sa halip na sagutin, ay kinabig niya ang kamay nito at hinila palabas. Pwede bang tigilan mo ng kakatawag sa akin ng sir? At saka huwag ka na rin maglalagay ng po at opo. Nandito ako para manligaw sa'yo. So, tigilan mo na natin ang pagiging magalang. Hindi pwede. Dapat pa rin kitang respetuhin. Napabuntong hininga siya, saka iniabot ang paper bag na hawak. Para sa'yo. Next time, dadalang ko rin ang mga anak mo. Hindi ko po yan matatanggap, sir. Zaira, suotin mo yan para sa charity gala bukas ng gabi. Palalampasin ko 2 araw na iniliban mo. Mandatory rin dumalo lalo ng sekretary ko, maliwanag. Kaya kong pumunta, sir, pero hindi ko kailangan to. Baka sabihin nila na may relasyon tayo. Doon din naman tayo papunta eh. Seryoso ako sa'yo at totoong pinapakita kong gusto kita. Maghintay ka dahil makikipaghiwalay na agad ako sa fiancé ko kapag nakauwi na siya. Dahil nasa Serbia si Clara, ay hindi niya maituloy-tuloy ang pakikipaghiwalay. Mas maganda pa rin kung sa personal sila mag-uusap. Hindi na tama to. Mahal kayo ng fiancé niyo at ayoko masaktan siya. Pangalawa, mali ang maligaw ng iba lalo na't nasa relasyon ka pa. Kung totoong malinis ang intention mo, hindi mo ko pagbumukhaing mga aagaw, sir. Hindi ako mamahalin nun dahil pinagkasundo lang kami. At saka may iba na siyang gusto at sigurado akong makikipag-break siya pag uwi rito. See? I didn't mean to disrespect you or whatever. Before I told you my feelings, siguradong ikaw lang ang gusto ko at walang iba. Wala tayong matatapakan dahil hindi naman ako mahal ni Clara. Baka nga matuwa pa yun kapag nalamang ipapakansel ko ng kasunduan ng mga magulang namin. Naumid ito, kaya inilapit niya ang sarili. Will you give me a chance to court you? Pero may mga anak na ako. Pero wala ka namang asawa, di ba? Pwede rin akong tumayong ama nila kung ayaw mo. Pwede ko rin silang ampunin. Napalunok ito. Napakawalang hiya ng bumuntis sa'yo, ni hindi pinanagutan ng kambal. Kung ako lang ama nila, siguradong aalagaan, mamahalin at palalaking ko sila maginhawa. Maswerte magiging anak ni sir. Gumiti siya. Mas maswerte ako kung ikaw magiging ina ng mga anak ko. Tumigil na po kayo, sir. At saka huwag kayong mag-alala dahil susubukan ko pong pumunta sa gala. Salamat dito. Nagsimula itong maglakad papasok ng bahay. Siyempong lumabas ang ama nito. Sir, merienda muna kayo. Alok nito. Salamat, pero kailangan ko nang umalis. Meron pa kasi akong appointment. Salamat ulit sa tulong nyo. Pakikumustahin na lang ako sa kambal. Tanggi niya bago umalis. Kinabukasan, kabadong pinagmamasdan ni Zaira ang refleksyon sa full-length mirror. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba o hindi nang may kumalabit sa kanya. Automatiko niyang ibinaba ang tingin. Ginagambala pa rin siya ng huling pag-uusap nila ni Liam. Paano kung matuklasan nito na siyang babaeng naka one night stand nito at ito ang ama ng kambal niya? Hindi ba ito magagalit? Nalulungkot din siya dahil parang wala lang dito ang pakikipaghiwalay sa fiancé. Sinabi ng lahat na nagbago na ito. Iniwan ang pagiging babaero para sa fiancé. Subalit nung makita siya, ay agad na in love sa kanya. Genuine ba talaga ang pagmamahal nito? Baka mamaya, pinagtitripan lamang siya. Para po kayong princess, Nay. Ani Yuna. Sa kaya si Nanay pupunta? Nakangusang tanong naman ni Luna. Siguro, hahanapin niya si Prince Charming. Napangiti siya. Naiimpluwensyahan ka na talaga ng mga Disney princess na yan. May dadaluhan lang na party si Nanay. Pero sayang kung di mo hahanapin si Prince Charming. Hindi ko na kailangan yon dahil nakahanap na ako. Talaga po? Siya ba yung mayaman lalaki? Ginulo niya ang buhok ng dalawa. Yumukod at pinupug ang mga ito ng halik. Pakabait kayo ha? Mawawala muna si Nanay ngayong gabi. Pasalubong na ya! Gusto ko yung sweet corn na may maraming cheese powder. Pahabol ni Luna. Sa akin naman kwek-kwek at kikiam. Hirit ni Yuna. Pinindot niya ang ilong nito. Hindi ako pupunta sa plaza mga anak. Pero don't worry, kasi bibilhan ko kayo bukas kasama ang paborito niyong watermelon shake. Yay! Thank you po, Nanay. Ang ganda-ganda niyo po sa gown niyo ngayon.
Hindi kalaunan ay dumating siya sa venue. Nahihiya siyang lumapit kay Liam pero mabilis siya nitong kinabig at tila siyang partner nito. Sandali silang umikot nang hindi pa nagsisimula ang auction sale ng nasabing selebrasyon. Akma siyang uupo sa tabi ng boss niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ate, huwag sana mabigla. Natatarantang umugong ang boses ng kapatid niya si Darius sa kabilang linya. Ano bang problema? Si Yuna. Sabihin mo na, ano ba nangyari sa kanya? Si Yuna, ate. Si Yuna, nasa gisaan siya. Nasa ambulansya kami ngayon. Wala siyang malit. Maraming dugo na wala sa kanya. Hindi ko alam gagawin ko. Ate, pumunta ka agad sa St. Luke's. Para siyang binagsakan ng langit. Nataranta siya't walang pasabing iniwan si Liam. Naabutan niyang umiiyak si Darius kasama ang mama niya sa pasilyo ng ospital. Kalong naman ang papa niya si Luna. Sumikip ang dibdib niya at di mapigilang umiyak. Nasaan si Una? Nasaan ang anak ko? Hinarangan siya ng mga nurse na subukan niyang habulin ng anak na pinapasok sa operating room. Ate, patawarin mo ko. Kasalanan ko lahat to. Hindi ko sila binantayan na maigi. Pinabayaan ko sila maglaro sa kalsada. Hagulhol ng kapatid niya. Pinagkatiwalaan kita, Darius. Anong ginawa mo? Diyos ko naman, hindi ko kaya mawala ang anak ko. Nasa si Luna. Kinuha niyang anak sa kanyang papa at niyakap ito ng mahigpit. Umiiyak itong may inabot na kwintas sa kanya. Natigilan siya na makita na iyon ang diamond necklace na iniwan sa kanya ni Liam noon. Paano? Mrs., nawala ng maraming dugo ang anak niyo. Nasa critical na kondisyon siya ngayon at dapat siya maoperahan. Pero kailangan namin ng blood transfusion. AB negative siya, rare type at sa kasamang palad. Wala na kaming ganoon sa blood bank. Ano? Diyos ko, hindi pwede to. Napatutup siya ng bibig. Ginagawa namin ng lahat pero nauubusan na tayo ng oras. Do you know anyone who could be a potential donor? Wala. Pare-parehong type kami lahat tsaka hindi ko rin alam ang blood type ng ama niya. Lumapit ang nurse. May binulong sa doktor sa kaagad na umalis. Napabuntong hininga ang doktor sabay sipat sa relon nito. Humingi na rin kami ng tulong sa Red Cross at sa ibang malapit na ospital. Umaasa kami na makakakita kami ng kamatch niya. Pero to be honest, nauubusan na tayo ng oras. Malakas siyang umiyak. Inalalayan siya ni Darius bago siya tuluyang bumagsak sa sahig kasamang anak. Ilan sandali pa ay lumitaw si Liam. Madilim ang mukha at nagtataka. What's going on, Syra? Bakit bigla kang umalis sa gala? Sinubukan kong tawagin ka. Na-aksidente nga anak ko. Kailangan niya salina ng dugo ko di. Nasaan siya? Nasa loob. Lumapit ito sa kanya. Ngunit biglang natigilan nang mapuna ang kwintas na hawak ni Luna. Wait, that necklace. Hinablot niya yon mula sa kamay ng anak pero huli na ang lahat. Ito, kwintas ni Luna. Saan nakuha ng anak mong diamond necklace? Hindi ko alam. Malamang na regalo ng ninang niya last year. Don't lie to me. That's my family heirloom. Binigay ng lola ko bago siya pumanaw. Ito yung binigay ko sa babae na nakilala ko sa nightclub 6 years ago. Kalimutan natin. What's the blood type of your daughter? Huh? I need to know her blood type now. AB negative. That's my blood type. Ano? Tawagin yung doktor. Magpapatest agad ako. If I match, use me. Bakit mo naman gagawin? Dahil kung hindi ako nagkakamali, malamang ako ang ama niya. Enough of this lie, Zyra. Ikaw babae na kaniig ko ng gabing yon. Hinanap kita, alam mo ba? Agad sila napalingon nang dumating ang doktor. May nakita na kaming partial march pero, test me. I'm AB negative. I'm willing to donate. Halina po kayo, sir. Kapag nakapasa kayo sa screening, kukunan po agad namin kayo ng dugo. Sabi nito. Tumango ito pero bago tuluyang umalis ay nilingon siya. If she survives this, we have a lot to talk about. Ito na nga ang katapusan ng pagpapanggap niya. Napatunayan nga ni Liam na ito ang ama ng kambal matapos sa sabayan ng DNA testing ang screening nito para sa blood donation. Walang magawa si Zyra kundi ang aminin ng totoo. Naging mabuti ang kalagayan ng anak niya. Nakasuhan ng bumangga dito at ngayon ang araw na madidischarge ito. Pero bago mangyari yon, ay tinawag siya ni Liam para magkalinawan sila. Inipit ni Zyra ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tainga. Nasa kantinong ospital sila ni Liam. Magkatabing nakaupo sa bench at kinakabahan siya kung paano magpapaliwanag.
Tumikim si Liam matapos ang 20 segundong katahimikan. Bakit mo tinago mga anak natin? Bakit hindi ka bumalik? Natatakot ako na baka hindi mo na ako makilala at ipagtabuyan mo ko. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng diamond necklace at kung bakit ko sa'yo binigay yun? Hindi siya umimik. It means, I can feel connection with you. Sa unang pagkikita, ramdam ko na magiging importante ka sa buhay ko. Kaya pala may fiancé ka na ngayon. Inis niya na supla dito. At isa pa, ni hindi mo nga ako matandaan. Connection ka pa riyan. Sobrang lasing ako noon. I can't remember your face but I can still remember how you made me feel. Umasa ako na magpapakita ang babaeng yun para ibalik ang kwintas pero wala eh. Naubusan lang ako ng pasensya. Walang CCTV sa bar. Sa hotel naman sobrang labo ng kuha. Wala ka pang kuha na nakaharap ka. Para talagang pinalano mo, huwag magpakilala. Kaya yun, sa huli, tinanggap ko marriage proposal ng pamilya ni Clara. Pinipressure na ako ng mga magulang ko eh. Hinintay kita, Zaira, alam mo ba? Sinabi ko noon sa sarili ko na kapag dumating ka, magbabago na ako. Nakakainis ka. Tumayo siya. Hindi mapigilang umiyak. Mali ko ba na yan palang iniisip mo? Sinubukan ko lapitan ka noon pero hindi ko nagawa dahil nakita kitang kasamang fiancé mo. At yak sino ba ako para istorbohin ka? Dukha lang ako at hindi ako nababagay sa mundo mo. Wala akong pakialam kahit ano pang estado sa buhay. Mas mahalaga sa akin na nasa puso mo. Tatanggapin kita kahit sino ka man. Lalo na ngayon na hulog na ako sa'yo. Napalunok siya. Pananagutan ko ang kambal at pakakasalan kita. Seryosong dugtong nito. Ako? Pakakasalan mo? Hindi pwede. Tumayo ito. Seryoso ko. Handa akong makipaghiwalay kay Clara at pakasalan ka. Ikaw mahal ko, hindi siya. Alam kong ikaw ang babaeng para sa akin. Hindi ko may paliwanag pero gusto ko lahat ng katangian mo. Mababaliw ako kapag hindi kita nakasama palagi. Tinatanggap ko na kayo sa buhay ko. Tinutup niya ang bibig. Hindi makapaniwala sa desisyon nito. Bumibilis ng tibok ng puso niya at sabik ng magpatangay. Hindi ko alam diyan, pero maraming salamat. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Stop crying. Dapat nga humiti ka na dahil may makikilala ng ama ang mga bata. Simula ngayon, ipinapangako ko na aalagaan ko kayo. Niyakap siya ni Liam at hinagkan sa noo. Matapos ang pangyayaring yun, sandaling naging mapayapa ang buhay nila. Masayang kambal na makilalang ama ng mga ito at palagi nang hinahanap ang lalaki. Napapadalas na rin ang pagdalaw ni Liam sa kanila. Minsan ay doon na rin ito natutulog. Lumipas sa mga araw, habang tumatagal ang pagsasama nila, ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Liam. Hindi na niya kayang itanggi pa dahil tuluyan ang nahulog ang loob niya dito. Hindi niya inakala na walang palya itong manunuyo at mag-aalaga sa kanila. Napansin din niyang todo effort ito sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan nila at sa paniniguradong palagi silang masaya. Abala siya sa pagluluto ng hapunan nila nang may yumakap sa kanya mula sa likod. I miss you, babe. Sus, parang hindi naman tayo naging magkasama sa opisina buong araw. Ano ba niluluto mo? Imbes ay tanong nito. Chicken adobo at sinigang na baboy sa gabi. Ito mga paborito ng mga anak mo. Wait, let me help you. No, wag na. Pagod ka sa trabaho eh. Sinubukan niyang itaboy si Liam pero mapilit ito. Nasa tabi na niya ito ngayon at naghihiwa ng gabi. Napahinto ito para titigan siya ng mataman. Alam mo ba, nakipaghiwalay ako ngayon kay Clara. Tinapos ko ng peking relasyon namin. So, papayag ka na ba tumira sa mansion ko, Zay? Sandali siya natulala. Kumusta? Hindi ba siya nagalit? Kalmado naman. But whatever, mas importante ka. Kayo ng mga bata. At saka gusto ko na sa lalong madaling panahon. Magpaksal na tayo para matapos ang kahibangan ng mga magulang ko. Anong ibig mo sabihin? Ang alam ko lang, parang gusto nilang tumutol. Siguro kapag nalaman nilang may apo na sila, magbabago din ang isip nila. Pumapayag ka na ba? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka bigla akong sugurin ng fiancé mo. Hindi na mahalaga yun. Hindi ka rin niya masasaktan dahil nandito ako palagi sa tabi mo. Mahal kita, Zay, at ayoko mawala ka. Huwag kang mag-alala kasi hindi ako mawawala. Nag-aalala lang ako pero sige. Okay. Pumapayag na akong tumira sa bahay mo. Good decision. Magtiwala ka lang sa akin. Nakangiting sabi nito. Tumango siya. Bigla siya natuod ang tinutop nito magkabila niyang pisngi.
Seryosong tanong. Mahal mo rin ba ako, Zay? Nahulog din ba ang loob mo sa akin gaya ng pagkahulog ko sa'yo? Oo, noon pa. Simula nung makilala kita sa bar. Na love at first sight ka sa akin? Wow, gulat na bulalas nito. Ikaw ang first love ko. First kiss, first touch, first. Hindi siya natapos sa pagsasalita nang bigla siyang siniil ng halik ni Liam. Ipinikit niya ang mga mata at dinaman tamis ng halik nito na tumagal yata ng ilang minuto. It's an honor to be your first. I promise I will cherish you. Not only you but the three of you. I love you, Syra, to the moon and back. Anito matapos kumala sa kanya. I love you too, sir. Kinikilig niyang tugon. Huwag mo na akong tawagin, sir, okay? Liam na lang. Yes, sir. Ay, paparusahan na yata ako mamaya. Kinabig siya nito at pinupog ng halik habang kinikiliti. Hindi nila napuna na bumukas ang pinto at sumilip ang kambal. Ew! Tignan mo si tatay parang aso. Si nanay rin para siyang palaka na kumakapit kay tatay. Kadiri sila. Saan na ba yung adobo, Nay? Gutom na kami. Nagmarcha papunta sa kanila ang kambal. Humagalpak sila ng tawa habang lumalayo sa isa't isa. Sa susunod, huwag kayong pumasok kapag ganito kami ng tatay niyo, ha? O siya, ihahain ko na tong adobo. Maghintay muna kayo sandali. Anya. Nakangusong umalis ang dalawa. Samantala, sinulit muna nila ang pagkakataon sa paglalambingan hanggang matapos ang pagluluto at makakain sila ng hapunan. Siya ang pinakamasayang babae ngayon dahil sa wakas. Naamin niya na rin ang totoong nararamdaman kay Liam. Kinabukasan, pumasok pa rin si Zaira gaya ng dati pero hindi niya inaasahan na magiging sentro siya ng atensyon. Nagsimulang pagtsismisan ng ibang empleyado ang tungkol sa kanyang relasyon sa boss nila. May iba rin na tinitignan siya na masama. Hindi niya kinakaya, parang gusto na niyang mag-resign. Kakausapin sana niya si Liam nang mapansin na hindi nakapinid ang pinto ng opisina nito at may narinig siya nag-uusap sa loob. Sinabi ko na sa'yo na wala na tayo. Hindi na natin itutuloy ang engagement. Napag-usapan na natin to last week, di ba? Si Liam yun, medyo iritable. Anong pinag-usapan? Nadala ka lang sa galit mo. You know what? I'm not letting years of our relationship go to waste because you suddenly decided you're done. Matalim na buwelta ni Clara. It wasn't sudden. Akala ko ba naiintindihan mo? No, nagkakamali ka ng akala. Hindi ko hinihiling na pakasalan mo ko. Gusto ko lang malaman mo na mangyayari mismo ang kasal na ito sa ayaw at sa gusto mo. Tapos ng pagpaplano. May venue na at handa na rin ang gown ko. You can sulk all you want, but you'll be there that day. Hindi ka talaga nakikinig, Clara. I cannot marry you, you know that, right? May iba akong gusto and I have someone else. Tumawa ito. Oh, that little office girl? Don't make me laugh, Liam. You will throw away your family's respectable image and your company's reputation for some passing fling? Isa pa, nung sinabi kong may gusto kong iba, tinetest lang kita at anong ginawa mo? Ito, ipinagpalit mo ko. Naikuyom nito ang mga palad. It's not a fling, and we both know that we don't love each other. Eh ano? Mahal mo siya? Akala mo ba mapoprotektahan ng pagmamahal na yan ng kumpanya mo? Sakali mo masangkot ka sa eskandalo? Do you think it will save your seat at the board when my father pulls out every cent he invested? Grow up, you fool! Hindi umimik si Liam. Sa ayaw o sa gusto mo, papakasalan mo pa rin ako. Nangako ka sa pamilya ko at ayoko mapahiya ng ganito. Nanginig si Syra. Nanlambot ang mga tuhod niya at parang bumabaliktad ang sikmura. Naalala niya ang huling ipinangako nito noong nakaraan. Makikipaghiwalay ito kay Clara at pakakasalan siya. Subalit ngayon, huling-huli niya ang pag-alinlangan nito. Mukhang na-realize nito kung ano ang mga bagay na mawawala dito kapag siyang pinili nito. Matutuloy ang kasal, tandaan mo. Fine. Nahihirapan itong tugon. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Nabasag ang mundo niya at kulang na lamang ay mawalan siya ng malay. Umatras siya. Mabilis na umalis bago siya mapansin ng dalawa. Mas pinili nito ang kumpanya kaysa sa kanya. Sino ba siya para piliin ito? Isa lang naman siya sa mga babae nito noon na nabigyan ng pribilehiyo. Tutal gusto na niya mag-resign.
Mabuti pang hindi na rin siya magpakita dito. Kinagabihan, hindi niya sinabi ang tungkol sa narinig. Nanatili siyang kalmado pero lihim na niyang sinusulat ang resignation letter at pagliligpit ng kanilang mga gamit. Iniwan niya ang resignation letter sa desk na Liam. Kinabukasan at walang paalam na, nilisan ito at ang kumpanya. Samantala, nasorpresa si Liam matapos mabasa ang resignation letter ni Zaira. Masaya ito kagabi at walang baka sa mukha nang aalis ito. Sumikip ang dibdib niya. Gusto niyang ipaglaban ito subalit naiipit siya sa pamilya at kumpanya niya. Sinubukan niya itong tawagan pero mukha na block na siya nito. Zaira, don't you dare leave me. Anya, bago nilisan ng opisina. Nagtungo siya sa bahay nito pero wala na ito doon. Mabuti na lang at sinabi ng ama nitong nasa probinsya ang anak at mga apo nito. Huminto siya at napaisip. Bago niya sayuin si Zaira, ay dapat niyang isettle muna ang problema ng pamilya niya. Lumipas ang 2 linggo. Muling bumalik si Zaira sa pagmamanage ng karinderya ng kanyang lola. Malamig ang simoy ng hangin mula sa karagatan ng umaga ngayon. Maingay ang kalansing ng mga plato at tawanan ng mga customer nila. Hindi niya ininda yon dahil abala siya sa pagsisilbi ng pansit sa mga regular customer nila. Napabaring siya sa labas. Ngumiti na makita ang kambal na naaaliw sa paglalaro. Maya-maya pa, nagpupuna siya ng mesa nang sumulpot si Yuna. Humihingal na tinawag siya. Nay! Nay! Dumating si tatay! Marami siyang dalang pasalubong! May dala rin siyang malaking buke! Ang gwapo-gwapo ni tatay! Sumunod si Luna. Kinikilig na bumungis-ngis ang dalawa. Samantala siya ay nanigas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iniangat niya ang ulo nang kumalansing ang wind chime sa pintuan. Naroon nga si Liam. Simpleng puting shirt na nakarolyo ang manggas at maong na pantalon. Magulo ang buhok at namamaga ang mga mata na tila matagal nang walang maayos sa tulog. Nahuli din kita. Anito, sabay angat ng hawak na bouquet. Anong ginagawa mo rito? Hindi kami tumatanggap na hindi namin customer. Zaira, bakit mo ba ako ginaganito? Bakit bigla ka na lang nang iiwan na hindi nililinaw kung anong problema? Pwede naman nating pag-usapan ng lahat. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan kung malinaw kong narinig ang lahat na mas pinili mong pakasalan ng fiancé mo imbes na ako? Hindi ako tanga para umasa sa pangako mo. It was all my fault. Inaamin ko. Iniisip ko ang kumpanya ang mga tao. Pero Zaira, ikaw ang gusto ko. Wala akong balak na maging kabit mo. Ano bang pinagsasasabi mo? 2 linggo na lumipas at siguradong kasal ka na sa kanya. Klaro ko narinig na pinili mo ang pamilya mo. Pinili mo siya. No, I cut ties with them. With all of them. Tuluyan ko ng tinalikuran si Clara, pati ang pamilya ko. Binantaan nila akong mawawala sa akin ng lahat kapag tinakasan kong kasal namin. At yun ang ginawa ko. Tinalikuran ko lahat. Umalis ako para sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit? Dahil walang silbi ang lahat. Ang pera ang kapangyarihan ng pangalan kapag wala ka. Akala ko kaya kong mabuhay nang wala ka matapos mong umalis. Akala ko mas nakakabuti sa atin yun. Pero bawat gising ko sa umaga, napagtanto ko na hindi ko kayang wala ka. Ayoko nang mangyari ulit to. Sumikip ang dibdib niya. Nahihirapan siyang huminga. At kasal mo, paano na yon? Matagal ko nang pinakansel. Totoo to, hindi lang basta salita. I called it off publicly. And I made sure there was no going back. Wala na si Clara. Wala nang pamilya manggugulo sa atin. Bakit pa sinasabi ngayon to? Because I need you to know, you were never a fling. You were never a distraction. You're the only one I've ever truly loved. Huwag mo akong pinaglololoko, Liam. Alam ko kung gaano lang kadali sa yung sabihin ng ganyan dahil babaero ka. Nagsasabi ako ng totoo. Tinalikuran kong kumpanya, pinili ko maging simple ang buhay dahil gusto kitang makasama. Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko sa iyo ang mahal kita at totoong damdamin ko? Umaasa ka maniwala ako sa iyo matapos mo sabihin na fine sa kanya. Hinayaan mo siyang ituloy ang kasal niyo, kaya iniisip ko na malaking sagaba lang ako sa inyo. Lumapit ito sa kanya. That's fine, was me buying time. Ayokong sirain ang ama niyang kumpanya bago ko siguruhin na ligtas ang buong team. Pero ikaw, hindi ka sagabal sa buhay ko. I've never been sure all of my life. Sa'yo lang ako naging sigurado, Zaira. Napabuntong hininga siya. Ibinaba ang tingin sa malaking kumpol ng mga bulaklak. Hindi ko alam kung kaya ko bang
Bago siya matapos sa pagsasalita, ay bigla itong lumuhod sa harap niya. Natutup niya ang bibig. Nahiya siya nang bumaling ang lahat sa kanila. Mahal kita, oh God. Mahal na mahal kita at natatakot ako mawala ka. Walang ibang makakapalit o makakapantay sa'yo. Ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. At paulit-ulit kong pipiliin na sakripisyon lahat para makasama ko kayo. Please, sana maintindihan mo ko. Sana tanggapin niyo ako sa buhay niyo. Pinapangako ko. Sa hirap man o sa ginhawa, kayo lamang gusto kong makasama. Nakita niyang nagpalitan ng tingin sina Luna at Yuna at may luha sa gilid ng mga mata ng mga ito. Kinalabit ni Luna ang apron niya. Nay, para nagsasabi naman ng totoo si tatay. Patawarin niyo na po siya. Kilala namin si tatay, nanay. Please, hayaan niyo kaming makasama si tatay. Kinagat niya ang ibabang labi. Kumislot siya nang bigla nitong ibinaba ang bulaklak sa sahig at may hinugot itong maliit na kahon mula sa bulsa. Pakasalan mo ko. Hindi dahil kailangan mo. Kundi, hindi ko makakaya mabuhay nang mawala ka. Hayaan mo akong magising kasama ka araw-araw. Hayaan mong protektahan ka, mahalin ka, at maging responsabling ama ng mga anak natin. I will spend the rest of my life proving I will never hurt you again. Sandaling naghari ang katahimikan. Iyon ang unang beses na nakita niya ito bilang si Liam, na hindi isang makapangyarihan at istriktong boss na kinatatakutan at hinahangaan niya noon, kundi isang taong hinubara ng pride, desperado at walang dudang pagmamay-ari niya. Wala kang ideya kung ilang gabi kitang iniyakan, na ilang beses kong ginagaslight ang sarili ko na huwag maniwala sa'yo. Alam ko, at naiinis ako sa sarili ko sa pagpapayak sa'yo. Kung pwede lang bawiin yun, gagawin ko. Sa ngayon, ikaw lang ang lahat sa akin. Hindi ko inaasahan na darating ka sa buhay ko at binigyan mo ako ng kambal. Akala ko itatago ko na lang habang buhay ang mga anak ko. Pero nagbago nang malaman ko na mahal mo pala ako. Gaya ng sinabi mo, hindi ko rin kayang mabuhay na wala ka. Nagsisisi ako sa pagiging duwag ko nun. Kung nagpakita sana agad ako sa iyo nun, Nandito na ulit ako. Wala nang hahadlang sa ating dalawa. at kung magsasabi ba ako ng oo, hindi mo ba kami tatalikuran sakali mang mahirapan tayo? Hindi ba magbabagong isip mo kapag naalala mo ulit ang dati mong karangyaan? Umiling ito. Hindi. Tapos na ako sa kanila. Tapos na ako sa buhay na wala ka. Ikaw at ang mga bata ng buhay ko ngayon. Bigla siyang ginulo ng kambal. Nay, nagsuri na po si tatay. Kanina pa ho siya nakaluhod. Maawa sana kayo. Oo, pumunta siya rito para sa atin. Huwag niyo na pong pahirapan. Napailing siya at napangiti. Tumayo ka nga dyan, Liam. Baka sabihin pa nila na pinapahirapan kita. Nakangiti itong tumayo sabay kuha ng bulaklak. Mabilis niyang inagaw yun. Liam, tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Sino ba ako para tanggihan ka? Matapos mong ipagpalitan lahat para sa amin. So, will you marry me? For real? Tumango siya. Yes, papakasalan kita at ibinibigay ko ng buong buo ang sarili ko sa'yo. Salamat. Salamat sa tiwala mo sa kabila ng lahat. Ipinapangako ko na hindi ko to sasayangin. Mamahalin ko kayo habang buhay, sa hirap man o ginhawa. Mangiyak-ngiyak nitong Saad. Kinuha nito ang kamay niya at sinutan singsing sa daliri niya. Thank you for loving me, Zaira. Malapad ang ngiti niya niyakap ito. Hahalikan sana siya ni Liam pero hindi natuloy nang tumalon sa tuwang kambal at sinabayan ng palakpakan ng lahat. Malawak ang ngiti ng Lola Esyang niya, pati ang kanyang mga pinsan. Napatako ang mga ito bilang pagsuporta sa kanila. Ibinalik niya ang atensyon kay Liam at hinagkan ito sa mga labi. Isang buwan buhat na makaayos sila ay agad silang nagpakasal sa simbahan sa bayan. Ipinasya nilang tumira sa Baler, Aurora hanggang sa tumanda sila. Ginamit ni Liam ang natitirang savings sa pagpapatayo ng sariling bahay nila at syempre, nagpatayo din ito ng negosyo nilang construction supplies. Naging katuwang siya nito at hindi nagtagal, ay lumago rin iyon hanggang sa kinilala silang isa sa mga pinakamayaman sa bayan. Dismayado ang pamilya ni Liam pero tinanggap pa rin sila sa huli. Naging mabait ang mga ito sa kanya at inalok pa si Liam na bumalik sa kumpanya nito
pero agad naman tinanggihan ng asawa niya. Nabalitaan niyang pumunta sa ibang bansa si Clara at hindi totoo na umalis ang ama nito sa pagiging investor sa dating kumpanya ng kanyang asawa. At sa awa ng Diyos, lumaking mababait ang kambal at hindi na nila dinagdagan ng mga anak. Payapa silang nanirahan sa tabing dagat at walang araw na hindi pinag-uusapan ang unang pagkikita nila. Hindi sukat akalain ni Zaira na sa isang kwintas lang ay magbabago ang kanyang buhay dahil naging tulay yon para makilala siya ng lalaking tunay siyang minamahal at handang isakripisyon lahat para sa kanya. Bilang kapalit ay aalagaan, pahahalagahan at mamahalin niya ito habang buhay. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!